Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pamilya, narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Narito na naman tayo para magbigay ng update sa pinakapaborito at nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay baka naman makahingi ng isang like, share at subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. At sa mga masugid nating subscribers at manonood, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking munting channel. Magsisimula na nga ang tensyonadong eksena sa loob ng Kamao Gym dahil si Lawrence ay magtatangkang umalis matapos ang madugong insidente at dito makikitang tensyonado siya habang pinagmamasdan ang CCTV camera na tila nakalimutan niyang nakarecord. Sinabi ni Lawrence sa kanyang sarili na nang dahil sa pera ay humantong siya sa ganito. Kaya kinakailangan niya umanong lumabas bago pa may makakita. Nagmamadali nga siyang lumabas, ngunit hindi niya alam na nakita pala lahat ni Anika ang kanyang ginawa habang ito ay nasa sulok ng gym. Agad nitong sinalubong si Lawrence, sabay tanong kung ano ang ginawa nito at kailangan niya umanong sabihin ito sa mga kapulisan. Kinabukasan habang nakaupo si Santino katabi ng kanyang nanay Tess sa ospital, ay biglang dumating ang mga pulis kasama si Rigor. Dala ang arrest warrant labang kay Santino. Ayon sa mga pulis, si Santino ang inaaresto nila sa kasong pagpatay kay Coach Gary. Kung kaya't gulat na gulat si Santino at sinabi na hindi niya alam ang sinasabi ng mga pulis at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Coach Gary. Tiningnan naman ng masama ni Rigor si Santino. Sabi-sabing alam niyang hindi malinis si Santino at pati si Marites ay ginagamit ito para pagtakpan ang katotohanan. Wika naman ni Marites na hindi totoo ang sinasabi ni Rigor dahil kilala niya ang anak niya at hindi siya ganoon. Tinanong ni Santino ang kanyang tatay Rigor kung naniniwala ba talaga ito na kaya niyang pumatay at ipinagkanulo na din ba siya nito gaya ng ginawa nito sa kanyang kuya Tanggol. Habang inilalabas ng mga pulis si Santino mula sa ospital ay marami ang nag-oosyoso at sakto nga na naroon si Tanggol na galit at hindi naniniwala na magagawa ito ni Santino. Sinabi ni Tanggol sa kanyang sarili na hindi niya nangahayaang masira ang buhay ni Santino at malakas ang kutob niya na si Lawrence ang may kagagawa nito at ibinibintang lang kay Santino. At nang nakarating na nga si Santino sa istasyon ng pulis upang magkaroon ng interogasyon ay bigla namang dumating si Anika. Dala ang ebidensya na USB, ang CCTV footage mula sa Kamao Gym. Nagmamadaling ang inabot ni Anika ang USB at sinabi sa mga pulis na nakuha niya ang footage mula sa gym at hindi umano si Santino ang pumatay kay Coach Gary kundi si Lawrence. At ang napanood na ang CCTV footage ay makikita na hawak ni Lawrence ang patalim at kitang-kita kung paano niya sinaksak si Coach Gary. Kaya naman agad na nagdesisyon ang mga pulis na palayain si Santino at hanapin ang tunay na salarin na siya ngang si Lawrence. Habang tumatakas si Lawrence, narinig niya ang mga pulis na papalapit. Biglang sumulpot itong si Tanggol mula sa isang madilim na eskinita at hinaranga itong si Lawrence. Tinanong ni Tanggol kung saan pupunta itong si Lawrence at hindi na nga daw nito matatakasan ang ginawa nito at magbabayad ito sa lahat ng kasalanan niya. Nagtangka pa nga ang lumaban si Lawrence at dito nagkaroon ng matinding pagtutunggali sa pagitan ni Lawrence at Tanggol at matatamo nga ni Lawrence ang isang malakas na suntok mula kay Tanggol na siyang magpapatumba sa kanya. Matapos ito ay niyakap ni Santino ng mahigpit si Marites, sabay nagpasalamat din dahil hindi ito nawalang tiwala sa kanya. Habang si Rigor naman ay napatahimik at tila nagsisisi sa mga sinabi niya sa kanyang anak na si Santino. Kaya namang kapamilya, tuloy-tuloy ang pagtutok sa mga susunod na eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.